Ang hari ng espada ay mas malakas kaysa sa naaalala ni Jihan, at sa ganitong takbo ng mga pangyayari, hindi kayang talunin ng ating MC siya. Sa katunayan, baka hindi pa sapat ang Nameless Divine Arts para labanan siya. Bukod pa rito, mayroon din siyang SSS rank na regalo na tinatawag na Twin Sword Peak, na nagpapalakas pa sa kanyang pagiging mapanganib. Lahat ng mga stats ay maaaring laban sa kanya, pero hindi alintana ni Jihan. Sisiguraduhin niyang kahit gaano pa kalakas ang maging espada ng hari, magiging mas malakas pa siya. Magkakaroon din sila ng laban sa huli, at magiging laban ito na hindi malilimutan. May ibang tao na mas excited sa kanyang payout mula sa pagtaya kaysa kay Jihan. Nakapagkita si Harayan ng 200,000 won mula sa 5,000 lang. Hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na ito, at lahat ng ito ay dahil kay Jihan. Sa kasamaang palad, umabot siya ng halos 20,000 na utang mula sa kabuoang kita sa laro. Pagkatapos niyang sundin ang payo ni Jihan, sigurado si Harayan na magugustuhan ng South Korea ang 0-3 at tumaya palaban sa kanila. Nagpusta siya ng 200,000 sa kanyang katiyakan na makakaranas ng matinding pagkatalo ang Korea nang walang kahit isang panalo, at doon siya nagkaroon ng netong pagkalugi. Balik kay Jihan at Jego, ang susunod na tanong ay ang pangunahing paksa ngayon, ang katotohanan na gustong gumawa ni Jihan ng kontrata sa football star. Hindi maintindihan ni Jego kung bakit bigla na lang gustong makipagkontrata ni Jihan sa kanya dahil hindi niya nakikita ang sarili na karapat-dapat sa ganang pagsisikap, pero sigurado si Jihan na magiging sulit ang kontratang ito. Sinabi niya kay Jego na ang parehong pangitain na ginamit niya upang hulaan ang kinalabasan ng laban sa Korea-Japan ay siya ring ginagamit niya upang sabihin na magiging napakahalagang asset si Jego sa hinaharap. Si Jihan ay labis na kumpiyansa sa desisyong iyon, at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang dalhin si Jego sa kanyang panig kahit anong mangyari. Sinasabing magiging pinakamalakas na salamangkero sa mundo si Jego, at ang kontratang ito ay wala nang iba kundi isang pamumuhunan mula kay Jihan. Wala nang ibang humabol sa kanya ng ganito mula pa noong mga araw niya bilang isang football star. Miss na miss niya ang maging mahalagang bahagi ng koponan ng iba. Matapos malikha ang Battle.net, akala niya hindi na niya muling mararanasan ang ganitong pakiramdam. Ngayon, si Jihan ay biglang dumating upang ipakita sa kanya ang isang bagong sinag ng pag-asa. Walang dahilan para tumanggi siya sa ganitong napakabait na alok. Masayang tumayo si Jego mula sa kanyang upuan at iniunat ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa upang makipagkamay kay Jihan. Hindi niya kailanman malilimutan ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Jihan ngayon, at determinado siyang bayaran ito ng 10,000 beses. Umiti si Jihan ng bahagya at sinabi sa kanya na sabik na niyang hinihintay ang araw na iyon. Samantala, sa ibang lugar, si Gayang ay humaharap sa kanyang sariling laban sa isang gladiator match. Hindi siya kasing husay ni Jihan pero madali pa rin niyang nalalampasan ang mga kalaban at kilala siya sa palaging pag-akyat sa tuktok sa anumang misyon na ibinibigay sa kanya. Karaniwang nagkakaisa ang mga tao para pabagsakin siya dahil dito, pero lagi niyang napapadapa ang mga ito ng madali. Nagtatapos ang laro nang alisin niya ang huling 2 banta at ibinaba ang kabuoang bilang, at muli siyang nagkampiyon. Ang kanyang resulta na 5 kills ay hindi masama, pero hindi na siya makontento dito. Kailangan niyang maging mas malakas upang makumpara sa mataas na ranggong Sword King na nagpakita ng napakalakas na kapangyarihan sa laban ng Korea-Japan, at pati na rin kay Jihan na naging isang hindi natatalong alamat. Nagpabeya si Gayang matapos siyang pumasok sa Divergent Guild, at kailangan niyang magpursige ng mas mabuti mula ngayon. Si Sea ay nahaharap din sa katulad na mga pagsubok, at binasa niya ang isang artikulo tungkol sa kamakailang tagumpay ng kanyang ama na may pig-hating ekspresyon sa kanyang mukha. Sinusubukan niyang magpanggap na okay lang pero makikita ni Hizu mula sa ekspresyon ng kanyang mukha na hindi maganda ang kalagayan ni Sea sa ngayon. Inaalok ng vice-presidente na manatili sa bahay ni Sea sa buong araw upang makatulong na mapakalma siya, ngunit tinanggihan ni Sea ang alok. Masaya lang siya na handang ihatid siya ni Hizu pauwi dahil abala sa trabaho ang kanyang tiyuhin at hindi siya maasikaso ngayon. Pinaabot pa ng driver ang kanyang paghingi ng tawad ng personal muli dahil sa pagkakamali niyang hamanin si Jihan nang walang dahilan noong nakaraang araw. Pagkatapos, binanggit ni Hizu ang isa pang paksa na napag-usapan na nila dati, at tinanong kung naisip na ba ito ni Sea. Ang anak ng hari ng espada ay tila nag-aalangan pa ring sumang-ayon sa anumang napag-usapan nila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang huminto ang sasakyan. Galit na tinanong ni Hizu ang kanyang driver kung bakit siya biglang huminto, ngunit ang dahilan ay nagkakagulo mismo sa harap ng kotse habang sila'y nag-uusap.
Dumating na sila sa Sword Palace, at sa harap mismo ng gusali ay may isang grupo ng mga tao na tila naghihintay sa kanya. Natapos na ni Jihan ang kanyang pulong kay Jego at naglalakad pa uwi sa mga bubong. Napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam ngayon na tumaas ang kanyang lakas, at siya rin ay lumaki ng husto bilang resulta. Kumuha siya ng sandali upang humanga sa tanawin mula sa tuktok ng isang gusali, at umupo sa gilid, pinapanood ang mapayapang mga kalye sa ibaba niya. Dati siyang nagpapakalma sa mga bubong noong siya ay nakatira sa Estados Unidos, at ito ay nagdudulot sa kanya ng kaunting pangungulila sa nakaraan. Ngayon, nakuha na niya ang unang personang pananaw sa kung anong klaseng tao si Ryuhei sa panahong ito. Sa katotohanan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong labanan ang Sword King mismo sa kanyang nakaraang buhay. Sa panahon kung kailan kalahati ng mga bansa sa daigdig ay naglaho, at nagsimula na siyang maging isa sa mga mataas na ranggo, biglang naglaho ang Sword King, na noon ay ang pinakamataas na ranggong mandirigma, nang walang bakas. Wala pa ring ideya si Jihan kung bakit siya nawala. Siguradong kasing lakas siya ni Jihan nung rurok ng kanyang lakas. Dahil lang mabilis siyang lumalaki ay hindi ibig sabihin na pwede nang magpahinga si Jihan. Kailangan niyang lumago at maging mas malakas pa kaysa dati. Para magawa yon, kailangan niyang makamit ang buong walang pangalang banal na sining sa lalong madaling panahon. Ngayon na tapos na siyang magpahinga, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay pauwi kung saan isang nakakagulat na tanawin ang naghihintay sa kanya. Sinubukan ng driver ni Hiso na ilipat ang mga tao sa daan upang makadaan si Seiya, ngunit sobrang dami nila. Ang mga taong ito ay mga mamamahayag, at nandito sila lahat upang subukang makakuha ng unang kamay na panayam kay Seiya. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mas malaking lalaki na pigilan sila, patuloy pa rin silang sumusubok na dumaan upang makarating sa kotse. Patuloy silang nagtatanong sa kanya tungkol sa laban ng Sword King ngayon, at inaakusahan pa siya na pinapahirapan ang Sword King sa kanyang mga naunang pahayag. Patuloy silang lumalapit sa kotse na parang mga buwiter, at nagsisimula ng maging labis na nakakaabala ang eksena kay Seiya na patuloy pang sinusubukang iproseso ang buong pangyayari. Tinakpan ni Seiya ang kanyang mukha habang pinipindot ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera sa pintuan ng kotse, umaasang makasilap sa kanya. Dahil doon, hindi niya napapansin ang bahagyang ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan habang nagpapanggap itong aliwin ang naguguluhang dalaga. Sa likuran nila, isang galit na boses ang tahimik na tumatawag sa kanila habang papalapit si Jihan. Pagkatapos, gumamit siya ng puwersa upang itulak ang lahat ng mga mamamahayag palayo at lumikha ng komportableng espasyo para sa kanyang sarili upang makalapit sa kotse. Ang mga reporter ay hindi pa rin tumitigil, at inaakusahan nila si Jihan na ginagalaw ang mga inosenteng reporter na sumusubok lang gawin ang kanilang trabaho. Pinaakusahan pa siya na hindi siya nagmamalasakit sa opinyon ng publiko. Sa kabaligtaran, talagang mahalaga sa kanya ang kanyang pampublikong imahe. Iyan ang dahilan kung bakit niya sila pinapahalagahan kahit gaano siya kagalit. Ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha ay sapat na upang patahimikin ang mga mamamahayag at pilitin silang lumingon, at pinaaalalahanan niya sila na dapat silang magpasalamat na dito na lang natapos ang lahat. Pagkatapos, narating niya ang kotse kung saan si Seiya ay patuloy na tinatakpan ang kanyang mukha sa pagkabalisa, at mahinahon niyang sinabi na dapat na silang umuwi. Habang umaalis na sila sa kotse, naglaan ng sandali si Jihan upang pasalamatan ang driver sa pagsubok nitong protektahan siya. Pagkatapos ay umalis siya sa kotse habang binabati sila ni Hisun ng palm. Pagka malayo na sila sa pandinig, sumabog sa tawanan si Hisun na halos hindi niya mapigilan sa buong pangyayari. Napansin siya ng ibang mga mamamahayag habang siya'y tumatawa. Siya ang anak ng may-ari ng pinakamalaking media outlet sa South Korea. Nakakalungkot na kailangan pagdaanan ito ni Seiya, at ngumiti si Hisun habang tahimik na pinapaalala sa dalaga na tapos na ang lahat para sa kanya. Samantala, si Ryuhei ay nagpakita sa pampublikong telebisyon, muling sinasabing wala siyang anak na babae. Iniwan niya ang kanyang nakaraan at pumunta sa Japan, at sinasabi niyang kung mayroon man siyang maituturing na anak na babae, wala na itong halaga sa kanya ngayon. Iyon ang malaking panayam na nagdulot ng malaking gulo, at halos hindi mapigilan ni Jihan ang kanyang galit sa dating bayaw na kumikilos patungkol sa kanyang nag-iisang anak. Sa kabila ng kanyang galit, mas nag-aalala siya kay Seiya. Katatapos lang talagang magliwanag ng kanyang pamangkin, at bigla na lang itong dumating upang sirain ang lahat ng kanilang progreso. Muling nagdilim ang kanyang mukha, at hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na lungkot na umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay.
Bigla, subalit, tinawag siya ni Seiya at tinanong kung naaalala niya ang pangako niyang makikinig sa anumang kahilingan niya. Ang pangako ay ginawa ng magpasya siyang tutulungan siya na hanapin ang reyna ng anino. Sa tingin niya, panahon na para tuparin niya ang pangakong iyon, dahil sa tingin niya ay natagpuan na niya ang anino matapos ang mahabang paghahanap. Lumutang ang mga mata ni Jihan nang ilabas ni Seiya ang kanyang telepono at ipakita sa kanya ang isang video na nahanap niya na nagbubunyag ng pagkakakilanlan ng reyna ng anino. Oo nga, at yan na ang lahat ng oras natin. Maraming responsibilidad si Jihan sa hinaharap, pero mukhang sapat ang lakas ni Seiya hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin para tulungan siya. Paano mababago ng pagtuklas sa reyna ng anino ang takbo ng kwento? Kailangan lang nating maghintay para malaman.